Yo 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 yo! For today's video guys, magre-re-unboxing tayo ng Maylong 3M na version 1. At kung naghahanap kayo guys ng isang budget cube na under 200 pesos, ito na guys yung hinahanap nyo. Out of the box guys, meron na tayong libreng Moyo stand. At dito nga guys, pinapakita ko yung logo ng Maylong. Ito siya guys, oh. Lapit mo pa boss. Yan oh. Yan. Ganyan guys yung ginagawa ko kapag tinatanggal ko yung mga sticker logo dyan sa mga cube. Nilalagay ko sa mismong box para wala, remembrance. At dito nga guys, makikita natin yung laman ng accessories box. Meron tayong pamphlet na hindi nawawala talaga sa accessories box at libreng screwdriver. At mapunta tayo guys sa mismong cube. Dito nga guys, chinecheck ko kung may lube. Ayun, may lube nga. Di ko natanggal yung lube niyan. I think guys, niluban ko siya bago ko siya itago. At yan, first turn. Since naluban ko na siya dati, itong Maylong 3M ko na version 1, wala brad, sobrang smooth niya talaga kapag naluban. Ewan ko guys, ako nakaka-contribute nga ba ng smoothness yung plastic mismo ng cube kapag naluban na siya. Siguro meron din naman effect yun no? At ganito nga pala guys yung tunog niya. Kung i-describe ko guys yung tunog niya, which is parang buo. Hindi siya yung yung crunchy, mga ganon. Basta smooth yung tunog dito niya. Guys, yung magnet strength niya is mararamdaman mo talaga. Tapos lalo guys, kapag naluban mo siya, parang mas lalong ma-attract. O parang mas lalong lalakas yung magnet strength niya. At dito guys, di ko na namalayan sa video na nag-solve na pala ako dito. Tara, panoorin natin. Ang masasabi ko lang dito guys sa performance ng cube na to is maganda siya for under 200 pesos. Tapos guys, yung surface niya is matte finish siya, which is para sa akin masarap sa feeling yun pag hinawakan mo. Lalo na guys kapag na-break in mo yung surface niya. Ah, sarap men. Sarap. Kaso lang guys, yung mismong cube natin is medyo may pagka-blocky siya. Pero para sa akin guys, yung pagka-blocky niya is hindi siya negative. Para sa akin guys, yung blocky niya is equal to stable na cube. At ito guys, papakita ko sa inyo kung bakit siya medyo blocky na cube. As you can see guys, dito medyo may libag-libag yung edges niya kasi yun nga, natuyuan na siya ng lube. At dahil dito guys sa design na to, yan yung maliit na legs or short na legs. Dahil dyan, nagiging blocky mismo yung cube dahil sa design na yan. Ayun yung theory ko guys basta pag maliit guys, blocky siya. Pero pag medyo mahaba, flexible siya. At ito lang guys real talk lang guys itong Maylong 3M na version 1 is muntikan ko nang maging main. Oo guys, tama kayo lang narinig. Itong under 200 pesos muntikan ko na talagang maging main. Yung pinaka main ko talaga dati nun guys is WRM 2019. Diba? Sobrang tagal na nun. Pero nandyan pa rin sa akin yun. Since 2021 guys, main ko yung WRM 2019. Bago ko guys maging main yung WRM V9 na 8 ball core. At ayun nga guys, medyo umay na ako sa WRM 2019. Tinesting ko tong Maylong 3M ko. And guess what? Yung average guys na nakuha ko sa Maylong 3M is lumapit siya sa WRM 2019 ko guys. Imagine guys, sabihin natin 200 pesos. Kasing performance ng 2,000 pesos. Ganon dati guys yung presyo ng WRM 2019. Ewan ko guys kung naka-PB ako ng average of 100 dito sa Maylong 3M kaysa sa WRM 2019. Wala guys, nakalimutan ko na kasi ang tagal na rin sobra Sa pagkakatanda ko nun guys, mga average of 100 ko siguro ni is mga 10.50 something na yun. Tapos yung ginamit ko to guys, so itong Maylong 3M, which is napababa pa siguro yung mga 10.30 na siguro 20 plus mga ganon. Tapos simula guys nung nahawakan ko itong matte finish na to ng Maylong 3M, ito na talaga yung parang naging basehan ko kapag bibili ako ng cube na dapat guys matte finish yung bibiling kong cube. At yun guys, sa awa ng Diyos, lahat ng release ng Moyo puro matte finish. Which is guys, sobrang nai-enjoy ko talaga. Kung papapiliin mo ako guys kung UV coated ba or matte finish, mas pipiliin ko guys yung matte finish kasi sobrang soft niya talaga sa kamay kapag nahawakan mo. Ang masasabi ko lang dito guys sa cube na to is sobrang Undertaker niya. Ha? Undertaker?
What I mean guys is underrated. Sa pagkakatanda ko guys, nirelease itong Maylong 3M way back 2020 pa siya. At sakto guys, ano ba yung naghari nun na budget cube way back 2020? Nakapangalan na sa kanya yun Ano pa ba? Di yung RS3M 2020. Kaya guys, itong Maylong 3M natin is parang nawala siya sa radar ng mga budget cube. Sobrang dominante talaga guys ang RS3M 2020 dati. At yun guys, dito na nagtatapos ang ating re-unboxing sa Maylong 3M. Yung pros niya para sa akin guys is yun nga, matte finish, smooth yung kada turn mo. Tapos stable siya. Ewan ko guys sa inyo kung gusto nyo yung para medyo blocky. Pero para sa akin guys, maganda yung pagka-blocky niya, which is stable nga siya. Yung cons na masasabi ko dito guys sa Maylong 3M na version 1 natin is mabagal siya. Hindi dahil guys naluban itong cube na to Mabagal talaga siya guys compare sa mga dating Moyo nun, which is mga RS3M 2020, mga ganon. Yung RS3M 2020 kasi guys, nag-overshoot kasi yun out of the box. Pero good news guys, may bagong version itong Maylong 3M natin, which is yung Maylong 3M Vito natin. Ayun guys, sa mga napanood ko nun na review nun, medyo mabilis-bilis na yun dito guys compare sa Maylong 3M natin na version 1. At yun guys, kung naiganyo ko kayong bumili nitong Maylong 3M or even Maylong 3M version 2, ilalagay ko na lang dyan sa description box yung mga link na mga yan. At yun guys, kung nagustuhan nyo itong mga video kong to, yung mga pinaggagawa ko kung paano mag-review na kahit ang pangit naman talaga, mag-like, share, and subscribe na kayo guys. Sige na, andun pa lang yung subscribers ko, 12. Ayun lang guys, I love you all. Mwah!